Natuklasan ng mga introvert ang isang malupit ngunit tahimik na katotohanan sa buhay. Ang kapangyarihan ay hindi inaagaw, ito ay inaabsorb. Habang ang iba ay habol ng habol sa impluensya sa pamamagitan ng ingay at pagpapasikat, ang mga introvert naman ay inaabsorb ito sa pamamagitan ng katahimikan at precision. Hindi sila namumuno sa pamamagitan ng otoridad, namumuno sila sa pamamagitan ng psychological gravity. Ang kapangyarihan nila ay mukhang effortless dahil hindi ito nakasalalay sa kontrol, kundi sa sariling disiplina at panloob na katatagan. Hindi sila nakikipag-agawan ng dominasyon, hindi nila kailangang ipagsigawan ang kanilang kumpiyansa. Ang mga introvert mismo ang katahimikan. Ang kanilang katatagan ang nagpapahina sa kaguluhan. Ang kanilang pananahimik ang nanggugulo sa mga ego. At ang kanilang emosyonal na disiplina ang nagbibigay sa kanila ng bentahe na hindi kayang tularan ng sino mang maingay na kalaban. Narito ang invisible na paraan kung paano nananatiling makapangyarihan ng mga introvert nang walang ginagawang kaaway. Number 1. Hinahayaan ng mga introvert ibulgar ng iba ang sarili nila. Ang mga introvert ay mga bihasang tagamasid. Sa bawat pag-uusap, madalas silang tahimik. Hindi dahil sila ay mahiyain, kundi dahil alam nila na habang mas marami kang sinasabi, mas marami kang ipinapakitang kahinaan. Bawat pagbubuhat ng bangko, bawat pagkaparaning, bawat defensive na tono, lahat ng iyon ay impormasyon. Tahimik na kinokolekta ng mga introvert ang mga detalyeng ito, parang isang chess player na pinag-aaralan muna ang galaw ng kalaban bago tumira. Habang ang iba ay nag-uubos ng enerhiya sa pagpapatunay ng sarili, ang mga introvert naman ay nagmamasid at nagtitipon ng datos. Napapansin nila ang mga micro-expressions, mga kontradiksyon at mga pagbabago sa power dynamics. Alam nila na kapag sobrang magsalita ang isang tao, kusa nilang inilalantad ang sarili nilang mga kahinaan. Kaya't hindi kailangan makipagtalo ng mga introvert. Panalo na sila sa mga impormasyong nalalaman nila sa katahimikan. Ang kanilang pananahimik ang nagsisilbing imbakan ng mga impormasyon. Ang kanilang pasensya ang mismong estratehiya. At kapag napagtanto na ng iba kung ano ang nakita ng mga introvert, huli na. Nabasa na sila ng buo. Number 2, ginagamit ng mga introvert ang emosyonal na kapanatagan bilang sandata. Ang mga introvert ay biyasa sa emosyonal na disiplina. Hindi sila basta-basta nagre-react. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil marunong silang manatiling kalmado sa gitna ng bagyo. Kapag may provocation, hindi sila padalos-dalos. Pinapanood lang nila ang enerhiya, humihiwalay at hinahayaan ng kabilang panig na ilantad ang sarili nilang kawalan ng kontrol. Ang kanilang calmness ay nakakayanig at minsan nakakatakot. Ang mga taong umaasa sa emosyonal na kaguluhan para makaramdam ng kapangyarihan ay natataranta kapag kaharap ang isang introvert. Bawat katahimikan, bawat walang ekspresyong muka ay nagpapaisip sa kanila kung ano ang iniisip ng kalaban. At doon nagsisimula ang invisible power. Alam ng mga introvert na ang emotional neutrality ay kayang wasakin ang ritmo ng anumang pagtatalo. Habang ang iba ay nabubulabog, sila ay nananatiling center of gravity, hindi matinag. Kapag mas tahimik sila, mas malakas ang alingaw-ngaw ng insecurity ng iba. Sa mundong puno ng overreaction, ang taong hindi nagpapanik ang siyang tunay na nangunguna. Number 3, alam ng mga introvert na bitag ang kasikatan. Alam ng mga introvert na ang kasikatan ay may kapalit, kapayapaang unti-unting nauubos. Para manatiling sikat, kailangan laging magpakitang gilas, mangaliw at makibagay. Nakakapagod yon. At higit pa, isang uri yon ng pagkaalipin. Hindi nila kailangan ng ganong validation. Mas pinipili nilang igalang ang sarili kaysa habulin ang papuri ng iba. Hindi nila layunin na magustuhan ng lahat. Ang gusto nila ay katatagang hindi mawawasak kahit wala ang palakpak. Alam nila na ang kasikatan na walang kapayapaan ay isang kulungan. Kaya kumikilos sila ng may lalim at layunin. Mas inuuna nila ang kakayahan kaysa sa anyo, reputasyon kaysa sa pagkilala. Kapag bigla silang nawala sa crowd, napapansin nyo ng lahat dahil ang kawalan ng isang introvert ay mas mabigat kaysa sa presensya ng isang maingay.
Ang kanilang katahimikan ay kumakapit. Ang kanilang calmness ay lumilikha ng tiwala. At ang kanilang pagiging detached sa halip na makalimutan ay nagiging dahilan kung bakit sila hindi malilimutan. Ang kasikatan ay pwedeng mawala sa isang gabi, pero ang tahimik na respeto ay tumatagal ng dekada. Number 4, nananalo ang mga introvert sa pamamagitan ng psychological judo. Bihira makipagbanggaan ng mga introvert. Alam nila na kapag sinagupa mo ang lakas, lalaban din ito. Pero kapag tumahimik, kusa itong nasisira. Kapag inatake sila sa salita, sa kilos o sa emosyon, hindi sila lumalaban ng harapan. Ibinabalik nila ang enerhiya. Hinahayaan nilang maubos ang lakas ng kalaban sa sariling yabang. Tahimik silang nananatiling nakapirmi habang ang kalaban ay nagmamadaling patunayan ang sarili. At bago pa man matapos ang laban, biglang nagbabago ang timbangan. Ang maingay mukhang marupok. Ang tahimik mukhang matalino. Tapos na ang digmaan at ang introvert ay hindi man lang nagalusan. Ito ang sining ng psychological judo, ang pagtalo sa kalaban sa pamamagitan ng kanilang sariling overreaction. Alam ng mga introvert na ang pananatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan ang sukdulang anyo ng lakas. Mas tumatagal sa alaala ng mga tao ang katahimikan kaysa sa panalo. At sa ganitong paraan, nang hindi kailangang sumigaw, sila ang tunay na nagwawagi sa digmaan ng mga perception. Number 5, tahimik na alyansa, hindi maingay na imperyo, ang binubuo ng mga introvert. Hindi kailangan ng mga introvert ng malalaking network. Ang kailangan nila ay makabuluhang koneksyon. Habang ang iba ay abala sa pagkakaroon ng daang-daang mababaw na kakilala, ang mga introvert naman ay bumubuo ng kakaunting ugnayang malalim, tapat at tahimik na matibay. Ang kanilang mga alyansa ay halos hindi nakikita. Walang engrandeng pagpapakita, walang pampublikong pambobola. Nagkakakonekta sila sa pamamagitan ng lalim, mga pribadong pag-uusap, magkakaparehong prinsipyo at kapwa-respeto. At dahil totoo ang koneksyong yun, tumatagal ito kahit magbago ang uso o kumalat ang mga chismis. Ito ang dahilan kung bakit hindi madaling hulaan ang impluensya ng mga introvert. Walang nakakaalam kung sino ang nasa likuran nila. Ang alam lang ng lahat, hindi sila kailanman nag-iisa sa mga panahong mahalaga. Ang kapangyarihan nila ay dumadaloy na parang tubig sa ilalim ng lupa. Hindi nakikita ngunit napakahalaga. Hindi sila nagtatayo ng imperyong maingay. Bumubuo sila ng pundasyong hindi kailanman mayayanig. Number 6, mukhang harmless ang mga introvert hanggang sa magbago sila. Ginagamit ng mga introvert ang kababaang loob bilang camouflage. Alam nila ang kalamangan ng pagiging minamaliit. Kapag iniisip ng mga tao na sila ay mahina o mahiyain, nagkakaroon sila ng oras. Oras para magmasid, mag-analisa at maghanda. Binabasa nila ang paligid na parang mga detective. Nakikita kung sino ang palaging nang-i-interrupt, kung sino ang sabik sa papuri, at kung sino ang namumuno sa pamamagitan ng takot. Pagdating ng iba sa dulo ng kompetisyon, alam na ng mga introvert kung nasan ang tunay na kapangyarihan. Pagdating ng tamang sandali, kumikilos sila ng may accuracy. Walang ingay, walang babala, isang galaw lang at nagbabago ang lahat. Hindi ito inaasahan ng iba dahil hindi nila kailanman itinuring ang introvert bilang kalaban. Doon sila nagkamali. Ganyan umatake ang mga introvert. Banayad, kalkulado at walang ego. Hindi nila kailangan ng papuri pagkatapos ng tagumpay. Ang katahimikan na lang nila ang kanilang tropeyo. Number 7, alam ng mga introvert na ang katahimikan ang kumokontrol sa perception. Para sa mga introvert, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay arkitektura. Ito ang bumubuo sa paraan ng pagtingin ng iba sa kanila. Sa bawat lipunang galaw, ang taong madalang magsalita ang siyang nagdidikta ng emosyonal na temperatura ng grupo. Ang kanilang pagpipigil ay lumilikha ng aura ng misteryo na kusa namang nirerespeto o kinatatakutan ng iba. Pinupuna ng mga imahinasyon ng mga tao ang mga puwang sa katahimikan ng mga introvert. Napapatanong sila, ano kayang iniisip niya? Bakit siya nagre-react? Hinuhusgahan ba niya ako? At ang mga tanong na yon ay nagiging psychological leverage. Hindi nagsisinungaling o nanlilin lang ang mga introvert. Hindi lang sila nagsisiwalat. Ang kanilang pananahimik ay nagpapaisip sa iba.
At ang pagninilay ng iba ay madalas na uuwi sa tahimik na pagyuko. Kapag na-master mo ang katahimikan, na-master mo rin ang perception. At kapag kontrolado mo na ang perception, hindi mo na kailangang kontrolin ng mga tao. Sila mismo ang nag-aayos ng kilos nila sa paligid mo. At number 8, hindi nakikipagkompetensya ang mga introvert sa ego, kundi dahil sa layunin. Walang gana ang mga introvert sa mga laban ng ego. Hindi nila kailangan makitang pinakamahusay. Sapat nang sila nga talaga ang pinakamahusay kahit tahimik lang. Nakikipagkompetensya sila hindi para sa pansin, kundi para sa layunin. Hindi nila hangad na higitan ng iba. Ang layunin nila ay higitan ang sariling bersyon nila kahapon. Kaya sila kumikilos ng may katahimikan, ngunit may bigat ng otoridad. Ang kanilang ambisyon ay hindi sumisigaw. Ito ay nagliliwanag. Dahil hindi sila nakikisabay sa gulo, bihira silang magkaroon ng mga kaaway. Ang kanilang focus sa panloob na pagmaster sa sarili ang pumapatay sa inggit ng iba. Nararamdaman ng mga tao ang lakas nila, pero walang dahilan para kamuhian ito. Masyado itong payapa, masyadong desente. Sa huli nananalo ang mga introvert dahil ibang laro ang nilalaro nila. Laro ng pagpapasakop sa sarili, hindi ng pamumuno sa iba. At habang ang iba ay nauubos sa pagpapatunay ng halaga nila, ang mga introvert ay nananatili, kalmado, lumalago at hindi kayang galawin ng kahit sino. Ang kapangyarihan para sa mga introvert ay hindi tungkol sa kontrol. Ito ay tungkol sa pagpigil sa sarili. Hindi nila kailangang sakupin ang iba. Ang layunin nila ay mapanghawakan ang sariling emosyon at reaksyon. Hindi nila kailangang ipakita na hinahayaan nilang mapagod ang mundo sa ingay nito. At habang patuloy na sumisigaw ang mundo para sa pansin, ang mga introvert ay nananatiling nakaupo sa trono ng katahimikan. Hindi mabasa, hindi matinag, at lubos na mulat sa sariling lakas. Ang kanilang pananahimik ay hindi kawalan. Ito ay estratehiya. Ang kanilang calmness ay hindi kahinaan. Ito ay pamumuno. At ang kanilang pagiging hindi nakikita ay hindi kababaan. Ito ang sikreto kung bakit sila tumatagal. Ganyan nananatiling makapangyarihan ng mga introvert. Hindi sa pamamagitan ng pagsakop sa mundo, kundi sa pamamagitan muna ng pagmaster sa sarili. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay 1281. Sabi niya, mga ka-intro, kung sakaling may kagalit sa inyo, kalma lang. Kahit bombarded pa kayo ng hate speech, mapapersonal o sa social media, na di nyo alam kung bakit. Dapat di kayo magpa-apekto. Nakakatawa minsan if na-observe nyo, na humahatak sila ng mga kakilala para mag-join sa hate train laban sa'yo. Ang hindi ko lang maunawaan, bakit kailangan pa maghanap ng kakampi para marami sila against sa'yo? Stay strong lang at pray sa taas na kukuha ng lakas na magpatuloy sa inyong buhay. Sabi naman ni Lenny, maraming salamat po. Mas naiintindihan ko na sarili ko nang marinig ko to. Yes, introvert din po ako. At gusto ko yung katahimikan kaysa sa ingay at gulo. At tayo naman kay Junjun Perang, I don't fit in. Never did. Never really wanted to. I don't really care about being normal or getting approval. I just do my own thing and I follow my own path. Some people like me, some don't. And I'm okay with that because normal is overrated. Magandang gabi po, sir. God bless you. At shoutout din kila Marie the Lightworker, Ira Mel Gandesa Vicente, Rosalie Rosales, Rebecca Ogata, Michael Magsanay, Hazel LT, RJ Mera, Louie Borlongan, Bahay Kubo, Annalyn Granada, Jola Short Video, Renz, Ramlat, Pax Tumulak, Ray Giyang, Maricor Pacanot, Dennis Aransanso, Cathy, Chris Alegado Jr., Kay Molino, at kay Lorena Bintas. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutang mag-like. I-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit mapanganib ka kompetensya ang mga introvert? Panoorin mo sa video na to.